lang na magkasunod natin. Akala ko sa huli na. Anyway, nandito na kami. So, gusto ko lang masabi talaga na ibang-iba si Kuya Fel. Kahit pa paano, napaka-maalalahanin yan sa lahat ng problema namin. Alam niya. And masaya yan. Pagka nasabi niyan o ako may nasa kanila, talagang all out. Wala akong masabi. Lalo-lalo na sa mga anak ko. Mga paborito niya. Siyempre wala na yun. Kaya nga iniisip ko, sabi ko, dadalawa na lang kami. Bali, wala siyang pamilya, kundi kami. At least, marami siyang mga kaibigan. Yun ang nakita kong maganda sa kanya. Wala siyang pamilya, kundi kami. Pero sa mga kaibigan, mayaman siya. Yan ang nakikita kong napakagandang pangyayari sa buhay niya. Marami sa mga kaibigan sa Fabi, tapos yung mga kabatsmates niya, nandiyan pa rin na kung sakaling busy kami mag-asawa, yung mga pamangkin niya, nandiyan yung mga kaibigan niya sa Fabi, sa mga classmates na pinagmamalaki niya sa akin. Talagang walang pagbibiro o pagsisinungaling. Lagi niya nagkukwento yung mga happenings, activities ng mga classmates niya, pati sa Fabi, nagbabagit niya sa akin. Sabi ko, sige, mas maganda. At least ako, hindi ako ganun outgoing ba. Unlike sa kanya, talagang demonstrative siya talaga sa pakipagkaibigan. Talagang all out. At the same time, yun nga, hindi na sa amin, pati nga sa mga kaibigan. Kaya, yung blessings naman, nakikita ko na in return, gano'n din ang dumarating sa kanya. Mga honest and loyal friends and batchmates. Kuya Fel, happy birthday! And I'm proud of you to become my one and only brother. Nung maging husband ko si Manny, traveler ako eh. Kasi yung nature ng trabaho ko, minsan umuwi lang ako para magpalit ng maleta. So, marami akong pagkukulang sa mga anak ko sa pag-aalaga sa kanila. Lahat ng yun pinupunan ni Kuya Phil at ng biyanan ko, ni nanay at ni tatay. So, kapag nag-uusap kaming magkakasama sa opisina, marami silang reklamo sa biyanan nila, marami silang reklamo sa bilas nila. Sabi ko, ay, wala akong problema dyan. Kasi, kung titignan ko yung sarili ko, parang pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo sa pagkakaroon ng Kuya Phil. Kasi mahirap yung laging wala ka sa bahay, no? Mahirap kung walang pupunan sa mga pagkukulang mo, lalaki ang mga anak mo na mga street children, lalaki sila na nagda-drugs, lalaki sila na may problema. Pero dahil nandyan si Kuya Phil, nandyan si nanay at si tatay, bagamat wala na sila ngayon, naging mabuting mga bata ang mga anak ko. Sila sumusubaybay, sila ang nagtitiin sa mga anak ko kung paano ang tunay na paggalang sa nakatatanda. Kung mapapansin nyo yung mga anak ko, hanggang ngayon nagmamano pa din sila. Pag aalis sila sa bahay, nagmamano sa amin. Pagdating sila sa bahay, nagmamano. Natutunan nila yun kay Kuya Phil. Kasi, iba-iba ang value ni Kuya Phil eh. Kapag yung makita mo na homebody siya, no?
So hindi ka pareho ng ibang, syempre alam naman natin ang kanyang kasarian, ano? Yung iba talagang hindi nila nagagamit sa mabuti yung kanilang pagkatao. Si Kuya Per talagang the best, no? Minsan, yung hindi ko makakalimutan yung ginagawa niya sa mga anak ko, lalo na sa panganay ko kay Tintin. Kasi nung nasa UP si Tintin, ang nangyayari sa kanya, may mga on the spot need yan eh. So, kailangan niya ng damit mamaya, hihingi niya ngayong umaga. So, ewan ko anong ginagawa ni Kuya Per, nakaka-magic siya. Nakaka-produce siya. Sabi ko, walang ibang tao pwedeng gumawa nun eh, siya lang. No? Tapos, even yung lahat ng activities namin sa bahay, ang galing niyang bihisan ng mga anak ko. Pati nga ako nabibihisan din niya, syempre, no? Minsan nga, itong nakaraan, siguro napapansin niya, pare-pareho sinusuot ko. Papadala niya lang kay Lucy, "O Lucy, bigay mo to kay Christy." Makita ko may bago akong 3 damit. No? So, ina-appreciate ko lahat yun, Kuya Fer. Bagamat hindi ko nasasabi sa'yo, kapag ka sa mga kaibigan ko, sinasabi ko, ako ang pinakamaswerteng babae sa pagkakaroon ng katulad ni Kuya Fer. Happy birthday!